Ano ito? Na sir, hindi natin nakikita. Ngayon, ganito lang yan. Kapag meron po tayong mga customer na sa tingin nyo, hindi nyo napagbigyan yung gusto, i-counter report nyo na kaagad sa amin. Okay? Yung counter report po natin, tulad po ng health center, doon natin po siya pwedeng i-report para at least malaman din namin na possible baka dahil bumaba yung ratings mo dahil lang dun sa customers na yun. So nangyayari po talaga yung ganon, kaya huwag kayong matakot na bumaba yung ratings niyo dahil sa concern ng mga customers din natin sa ratings natin. No? Hindi naman kaagad-agad po yan sasabihin. Kung sakali naman po na may target ka incentives, ayun yung dahilan, pero hindi pa natin alam. Tapos sinabi doon sa hindi mo na hit yung incentives kasi bagsak ka sa ratings. Pwede natin ilaban po yun. Okay? So kung sa tingin mo wala ka namang nilabag dun sa dose and dose po ni Mubit, no? Pwede po natin tulungan yung riders po natin. Kung hindi man nila na-meet yung incentives. Pero sa target, nakuha naman. Kung ang basihan po yung ratings, pwede natin i-investigate ano ba yung nangyari dito. Kasi sa isang ratings po, sa isa ratings po natin, hindi po kami nagbabase sa isa lang yan. No? Sabihin natin meron kayong 10 rider, customer, sa 10 yon yung siyam, matataas yung ratings. Pero yung isa dahil sa isa, hinata. No? Yung isang mababang ratings, sa hatakin talaga siya pababa. So kung mapapansin nyo talaga, isa lang yung nag-ratings po sa atin, ang baba na kagad ng ratings. Sa totoo lang po yun. Kahit anong ginagawa natin, Bilis pati mababa yung ratings kasi konti lang yung rides mo. Pag mataas na rides mo, hindi bababa basta-basta rin. Ayun, maging ano rin tayo, maging ano lang din tayo. Halimbawa, hindi na ako bakit ko sa isang buwan, tapos ang rating ko, buwaba. Ano yun? Star rating yun. Hindi nga na-hintay ng initiative. Cardelio, sagutin mo. Ginari sa kanya yun. Cardelio, sagutin mo yung Cardelio. Yung ano niya. Okay, may mga Diretso target ng tayo. diretso ng CS. Hindi niya na-target yung incentive. Okay, may mga ano kasi tayo. Acceptance rate kasi, I think mga nasa 75% yung acceptance rate natin, no? Sa cancellation, mga, I think, di ko pa masyado kabisado yung percentage kasi. Pero sa acceptance rate, alam ko 75% yung pinaka 70 lang. So, yun, 70, medyo mababa pa nga yun. Depende talaga. Pero nakikita nyo naman kung ilan yung nakikita nyo naman kung ilan yung percentage. Nakikita naman natin. Okay, sige. Alamin ko din yan para at least aware din kayo sa mga ganyan. Okay, kasi sa totoo lang, yung mga ratings na yan, may mga teams talaga na nag-discuss para sa atin. No? Kung paano ba natin ito mamimit. Di ba nirate mo na yung customer? Pag hindi ba nirate ko siya dahil sino lang yan, naghintay ako ng matagal, tapos masyado siyang nilaras niya ako. Nirate ko siya na mababa, tapos makapagdito ba sa akin din? Or ako lang? Hindi na. Kapag ka, hindi, example, sa booking niya, nakalimutan niya mag-rate. No? Mawawala na yun. Or, hindi pala, sorry. Mababalikan niyo yun sa notification po natin. Pwede siya mag-rate pa rin sa inyo. Pero hindi naman niya malalaman kung nag-rate kayo sa kanila. Kahit kayo rin po, hindi niya malalaman kung sino yung nag-rate po sa inyo. Ganun lang kasimple po yun. Bakit? Kasi, confidential talaga yun, no? So, kung aalamin natin, baka mamaya magaling si rider, ikaw pala itong ano naman. So, tatandaan na natin. Ikaw pala yung nagpapababa ng rating. So, ayaw naman natin mangyari or umabot tayo sa ganun. Okay? So, sige, yung mga concern natin, pwede natin i-raise yan mamaya para at least manote ko din kung ano pa yung nagiging problema po natin. No? Then, pagdating sa safety, syempre, yung vehicle, need natin itong i-check palagi. Kasi ito yung palagi natin ginagamit pang araw-araw. No? Bakit? Ayaw natin maaberya, lalo-lalo na kapag may bukong tayo. So, kadalasan nangyayari, kapag may bukong tayo, hindi natin na-expect, kung pala yung gulong, hindi na natin tinitingnan, mabutasan tayo. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng aberya. Imbis na tuloy-tuloy yung booking po natin, dahil lang sa hindi natin pag-check sa sasakyan natin, nagkaroon kagad natin. Siyempre gusto natin, tuloy-tuloy yung biyahe, tuloy-tuloy yung kita po natin. Pero dahil nga doon, nasisira. Ayun. So, check vehicle and gear. Then next, iwasan maging reckless driving. Pang-apat, yung distracted driving mga sir. Iwasan din natin yun. Kasi sa distracted driving, alam ko, cellphone yung number 1 po na nakaka-distract sa pagdadrive po natin.
No? Pero sabi nga nila, sir, paano yan? Cellphone yung ginagamit natin online. Eh di na-distract pala to, di ba? So dito po, kaya po namin sinasabi ko kasi meron kaming, meron nagre-report din sa amin ng mga customer na meron na silang sakay, nagsa-cellphone pa rin. No? Yung cellphone natin, pwede natin gamitin yan to communicate yung customers po natin. No? Kung nakikipag-communication pa kayo, hindi nyo pa natin-pick up, o papunta pa lang kayo sa pick up location, no? And then drop off, pwede nyo siyang gamitin. Pero yung gagamitin natin siya, so malaking ano sa customer yun eh, baka mamaya natatakot sila na kahit sobrang lupit mo mag-drive, no? Mawala ka lang ng balance, delikado ka agad, no? So yun yung iniiwasan po natin. So kung maaari, kung meron kayong ka-textmate or ka-chat, mas mainam po tumabi na lang muna tayo for safety purposes naman po. So next, fatigue driving. So hindi lang naman vehicle po yung kailangan nating alagaan, pati tayo, no? Alam namin kapag may mga riders po, yung mga nararamdaman yan, pipilitin pa rin bumiyahe. No? Example, simpleng lagnat lang. Sabi niya, ay mamaya wala na to, inuman ko lang ng gamot. Pero bumiyahe ka, masama yung pakiramdam mo. No? Bakit natin sinasama yan sa safety? Kasi kapag masama yung pakiramdam mo, possible, antokin ka or nagda-drive ka, bigla kang no? Madisgrasya yung mga ganung bagay. So, ayun yung iniiwasan po natin. No? And then, next yung driver's behavior po natin. Siyempre, sa community, bumuo po tayo ng community para at least maging ano tayo, maging magandang ehemplo po sa ibang mga riders po. Hindi lang para sa atin po, no? Pati maging sa mga community po o ibang community na makakasalamuha po natin. Kasi alam ko naman na hindi lang tayo yung community na bumubuo ng grupo. May mga iba-ibang community po na bumubuo talaga ng grupo. Yung iba, ginawa nila yung community para at least i-educate din nila yung ibang mga riders na mga pasaway. No? So, tayo rin yung gagawa mismo o tayo yung magpapakita sa kanila kung paano po ba tayo makitungo sa kalsada o paano po ba natin gamitin yung pagiging professional po natin as a rider. So next, patient, abangan nyo lang yung pasensya nyo. Marami na kaming na-encounter po na nire-report ni rider, sir, yung mga customer talaga, inihipo kami. Totoo po yun, no? May mga ganun eh. No? Sir, nandito lang yung kamay, mamaya-maya, nasa baba na eh. Yung mga ganun po, huwag nyo lang patulan kung maaari. Ang laking baklawa naman dyan sa may Commonwealth, sa may call center, sa may Avenue. Sabi ko siguro, iyakabin mo ako, gustong-gusto ko yun. Pagsakay pa lang, Bakla. pagsakay ko, ang laking baklawa naman. May mga ganun talaga, hindi natin maiwasan. Kasi syempre tayo, lalaki tayo. Pag may gumanon sa atin, okay lang siguro ang babae. Joke lang, wag naman sana magano. May mga ganung punto po na kapag tayo ay pumatol pa sa ganun, posibleng ibaliktad nila yung sitwasyon. No? Siyempre, sabihin lang, pag sinapak mo yan, ikaw pa yung magiging ano dyan eh. Sa akin, may bakla na kumapit eh. Sabi ko, sige, yakapin mo na talaga. In a good way po, pwede sabihin din yung customer na pwede nyo silang pagsabihan din po. Kasi syempre, yung iba talaga, need ng educate po yan eh. Alam nila na pick up yan. Sa pagsakay ka lang, dapat tinuturo din po natin. Ano yung tamang pagtuturo nila. Kasi minsan yung mga babae, nagpapasexy, nakagano na. Nakaside eh, no? Sir, ang hirap niya, makikitaan ako dyan. Pagka ganun, huwag niyo payagan, huwag niyo tolerate. Bakit? Number one po sa accident, eh kung mag-slide po yun, mawalan kayo ng balance, accident po yun. Paano sir? Kasi nag-iisa kayo bagay, di ba? Gusto, right? Bakit naman po Tema rider. Ibang rider, okay naman eh. Ganun talaga. Puntain mo yung rider mo. Ganun talaga sa totoo lang. Lahat ng CS po natin, posibleng sabihin sa inyo. Kaya balik na rin nyo lang sila. Sabihin nyo, ma'am, kasi dito po, safety yung pinapairal po namin. Kung ganyan yung magiging upo nyo po, maaaring mawalan tayo ng balance. Maging ano pa sa atin, maging problema pa po. Sa akin nga sir, nagalit sa akin pa si Rockway.